Magandang araw mga banateros at eto na nga magkikwentuhan lang tayo habang po ay nagkakape. Uling araw natin dito, pabalik na ho ulit tayo sa Pilipinas para ho tayo ay mag-vlog-vlog na naman. At ngayon pa man meron lang ako napanood ko po yung ilang reaksyon ng mga congressman doon sa kanilang pagpirma. Sabi ko, natatawa talaga ako dito sa mga congressman ito. Tama talaga si VP Sara Duterte. Hindi mo na kailangang ipaliwanag ang iyong sarili kung ikaw ay walang ginawang masama. Ibig sabihin, alam mo na, pagka hindi ka naman guilty, bakit ka kailangan magpaliwanag? Bakit ka pumirma? Pambira, ang dami ho ditong mga congressman na nagpapaliwanag pa po. Yung iba sa social media nagpapaliwanag. Yung iba naman po nagpapaliwanag sa kanilang mga constituent. Meron pa doon, napanood ko. Tin-translate lang Bisaya Sabi doon sa translation, pagpasensya nyo na, hindi tayo pwedeng mapahiya kay speaker dahil ginawa pang rason yung tao. Pagka hindi tayo pumirma, hindi kayo mabibigyan ng ayuda, yung mga ganyan-ganyan, di ba? Pag di tayo pumirma, walang tulong na darating sa inyo. So, para mo na rin palang inamin, animal ka, na ang ating Speaker of the House ay namumulitika. So, pag hindi sumunod sa kagustuhan ninyo o nitong speaker na ito, walang matatanggap na tulong. Ganon ba? Ganon na ba talaga kakurap ang ating bansa? Is that what you're saying, Mr. Congressman? Kung sino ka mang animal ka? Napanood ko yun Actually, hindi lang isa, dalawa yung napanood ko na sabi pag hindi natin pinirmahan yun, baka magalit o hindi maging masaya ang speaker at baka hindi at ito'y ang magiging sakripisyo ay kayo, parang gano'n. Para bagang sinasabi, kayo panday lang kung bakit siya pumirmang putang inang to. Sorry pero nung pinanonood ko yung sabi ko, tangina, walang paninindigan tong animal na to. Dalawa yun. Isang lalaki at isang babae. Yung lalaki sa Bisaya, yung babae hindi ko. Tagalog ho yung kanyang lengguwahe. Pinapaliwanag niya doon. Ganon ka walang niya na ho talaga dito sa bayan natin Talagang grabe na ho ka-animal itong mga politiko natin. Nakaka-iritasyo ho mga kababayan. Hindi naman ho nila pera yun Yun ho ang matindi dyan. Hindi ho nila pera yun. Pera natin yun. Taxpayers money yun Tapos, bakit sila ang nagdidesisyon kung kanino ibibigay? Okay lang sana kung you're there to represent real voice of the people. Sabihin na natin yun talagang ikaw ay binigyan ng alam mo yung kapangyarihan ng taong bayan na ikaw ang maglagay dito ng pero sa tamang paraan, di ba? Pero hindi ho sa tamang paraan ang ginagawa nila. Namumulitika sila. Ibig sabihin, kung ikaw ay kaalyado, kung ikaw ay pumapayag sa kanilang kagustuhan, ikaw ay nabibigyan ng tulong. Ito pang mga walang bayag na mga congressman ito. Bakit nyo kailangan parang isang kalang yung mga constituent ninyo? Diba? Bakit nyo meron pa nagsabi, hindi, ako na lang ang tumanggap ng kritisismo, ulul, hindi kritisismo, tinanggap mo. Baka yung 150 million na tinanggap mo, wag na tayo. Ang inalukuhan na ito Ba't ko nasabi? Eto. Pansinin nyo sa news Although hindi lumabas ito sa ibang bayarang mainstream media, sa ibang mga prostitute na media. May mga humabol na congressman na pumirma. May big sabihin so hindi lang pala 200 plus yung talagang marami pa humabol na mga kongresista. And yet, kung papansinin mo, logic says
Hindi mo na kailangan yun. Yung mga pumirma na yun, hindi na kailangan yun dahil ano na eh, impeach na eh. Bakit humabol pa? Impeach na sa kamera si VP Sara Duterte. Hindi mo na kailangan humabol pa. Bakit kayo humabol? Humabol ba kayo dahil sa meron kayong matatanggap? Tama, mali. Diba ho? Ganun lang kasimple ho yun. Kung wala na kayong matatanggap, hindi na kayo hahabol. Why? It won't change anything. It is already being impeached. Hindi na kailangan kayong humabol. Bakit kayo humabol? Para sabihin na, hindi, marami kami talagang nagdidesisyon na impeach si VP Sara. Ulul. Yan ang masasabi ko sa inyo, ulul. Kaya nyo ginawa yan dahil di umano yung alleged 150 million. Bagay, tangina, pwede ka ng pagbuhay masaya no, mayaman. Kaya lang, may mga nagsasabing, bakit? Paanat ba? Mayayaman naman na yun. Ba't kailangan ng 150 million? Yung ano doon, mag-ina pa. Diba? Mag-ina pa yun. Parehong mayaman yun. Mga sapatos nun, mga bag nun, Hermes, relo, pati. Mga ganyang mayaman talaga yun. Diba? Sobrang yaman. Ba't kailangan pa? Ay, hindi totoo yung mga 50 million. Yung isa doon, puro construction. Kaya hindi na kailangan ng pera. Hindi ho. Tandaan nyo ito. Ang taong greedy, yung mga mayayaman, walang ano yan, hindi ko lahat na mayaman greedy, pero yung mga mayamang greedy, walang kapahingahan yan. Pagdating sa pagnanakaw, walang kapahingahan yan pagdating sa pagiging greedy nila. They're so greedy, no matter what. Kahit sabihin mo 1 million lang yun, gagawin nila yun. Kasi nga, greedy. Yan yung Pharaoh's Principle. Alam niyo yung Pharaoh's Principle? Diba nung panahon na kinakausap ni Moises yung Pharaoh para palayain ng Israel? Nagtataka ka dun. Bakit kahit sobrang nakapitong, I think, correct me if I'm wrong, nakailang plague na, sabihin sumpa o hindi sumpa ang tawag sa Tagalog plague, basta yung parang matinding parusa na nanggagaling sa Diyos. Bakit tumigas pa rin ang puso nitong mga animal na to, itong Pharaoh na ito? Kasi nga, because of his sin, diba? God hardened his heart so that it will be revealed someday na ito yung tao na ito. May ganun pagkakataon pagka ikaw ay naging callous heart na, papahintulutan ng Panginoon yun so that bumagsak ka and eventually ma-realize mo na you need God. But not all na bumabagsak would realize. Dalawa nangyayari dyan. Pag bumagsak ka, you're gonna get bitter or you're gonna get better. Ganun lang kasimple. Bakit bitter? Magtatampo ka, magagalit ka sa Diyos, sasabihin mo, bakit nangyayari sa akin to? Bakit ganito? Pinarusaan ako sa dami-dami ng taong dapat parusahan at masasama. Hindi ako dapat ito. Yung mga ganun tayong eksena. Or, you will get better. Ano yun? You repent on your sin. Diba? Ano ibig sabihin lang nun? Yun yung prinsipyo na habang nagkakasala ka, itong mga congressman natin, itong mga magnanakaw nating congressman, tingnan ninyo, bandang dulo sa kanilang bago sila mamatay, tsaka lang nila marirealize all the money that they have, they acquired through stealing, all the money that they steal through corruption, baliwala lang. Doon nila marirealize yun pag malapit na silang mamatay. Yung iba dyan, kinakatok na puso.
Yung iba po dyan ay kinakatok na ng puso ng Diyos. Pero yung iba dyan, ayaw pa rin. Ang mahirap nga po dyan yung ah, nag, nag ginagamit ang pangalan ng Diyos para sa kanyang sariling kapakinabangan. Diba, Bishop? May mga ganyan. Huwag kayong mag-alala. Nasusulat naman po yan. Huwag na ho kayo magtaka. Meron talaga mga gagamit sa Diyos para sa sarili nila hong pakinabang. Na kasi nasusulat na yan that there will be false prophet. Yung bishop na yun, false prophet yan. Asahan nyo yun. Walang ganyang matinong bishop. Pangalawa, nasusulat din yan, di ba? Yung hindi lahat na tumatawag na Lord, Lord will be saved. O Lord, Lord are true. Sa matter of fact, nung pumunta ang Panginoon nun, ang Panginoon Jesus nun, ang talagang binanatan niya, kung meron mang talagang masasabi mo binanatan niya, yung mga Pariseyo, Saduseyo, yung mga memorize ang Old Testament. Yan Bakit Dahil mga hipokrito tulad nitong bishop nito. Pagpasensya nyo na. Ito munang cookie sa Starbucks na kakainin ko. Wala kasing cookie ni Mocha dito. Nandun si Mocha sa Tikman nga natin kung masarap itong cookie ng Starbucks. Commercial muna. Mas masarap pa rin yung cookie ni Mocha. Mga District 3, napakaswerte ninyo Nandyan ang cookie ni Mocha. Ano ba kasi ang cookie ni Mocha na yan? Alam niyo ba kwento niyang cookie ni Mocha? Yan po ay nagsisimbolo ng serbisyo, pagmamahal at sakripisyo. Bakit ko nasabi? Yang cookie ni Mocha nun, ginawa ni Mocha yan nung panahon na siya po ay nagpe-perform pa sa Mocha Girls. Siya po ay advocate ng cancer awareness. Alam niyo kung bakit? Kasi nga po dahil sa kanyang nanay. Kaya yung St. Luke's, siya din po naging advocate niya. Buong Mocha Girls, naging advocate po niya. May mga ganyan po kami mga event para ko sa advocacy niya. And may na-meet siyang isang cancer patient na matanda na nanay. Walang panggamot. So, ang ginawa niya, tara, gawa tayo ng cookie. Kasi magaling daw mag-bake to. So, gumawa sila ng cookie. As in, paggawa nila ng cookie, lahat napupuntas doon sa cancer patient na yun. So, nandyan yung serbisyo, malasakit. Kasi, yun sakripisyo ni Mocha. Nagtatrabaho siya, ginagawa niya yung cookie ni Mocha. Tapos binibenta yung cookie ni Mocha. Healthy cookie. Yung panahon na yun. And eventually, sad to say, binawian ng buhay itong pinag-aalayan ni Mocha ng cookie. If you would look at that day, you would ask yourself, sayang naman, inimbento pa ni Mocha yung cookie ni Mocha. Sayang naman, ginawa niya pa yun, wala rin palang nangyari. Meron. Maraming natutunan sa buhay yung ginawa ni Mochang sakripisyo sa service na yun doon sa Ali. Kaya nga ngayon, hindi mo natin nakakalain na yung cookie ni Mocha ang sumikat ngayon dyan sa District 3. So yung cookie ni Mocha ay hindi ho yung bastos baka kala ng iba, bastos naman yung cookie ni Mocha, hindi ho. Iyaan po ay may simbolo ho yan ng pagmamahal ni Mocha doon sa mga nanay. Malapit po puso ni Mocha sa mga nanay, mga lola. Sabi ko sa inyo, sobrang lapit niya po sa mga yan dahil sa kanyang nanay na breast cancer survivor. Talagang niya, malapit po siya sa nanay niya, malapit din po siya doon sa mga matatanda talaga. Kaya yung cookie ni Mocha, yan, simbolo yan ng serbisyo. Ang swerte ninyo dahil naandyan si Mocha sa District 3. And congratulations! Sa survey, ito kakaano ko lang to, sa survey, 6 ang mananalong councilor sa District 3. Pang number 3 si Mocha. Di ba? Palakpakan naman dyan. Isang palakpakan na sa baba. Lagay yung palakpakan.